faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw ng linggo, mga partners. Ang ating FBK ngayong araw ay makikita sa mga gawa, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 8. Basahin po natin, sinabi sa mga gawa, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 8. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano na hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya matulungin sa mga dukha at lagi na nanalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos. Siya'y tinawag, Cornelio! Tumingin siya, takot at takot at nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin. At pagtulong mo sa mga dukha, magsugo ka ngayon ng hindi ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabindakan. Pag-alis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya, isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos, pinapunta sila sa Joppa. Ito po ang napakagandang larawan ng pagbubukas ng magandang balita, ng good news sa mga hentil. Si Cornelio ay nangunguna bilang isang senturyon. Ang isang senturyon ay nag-aalaga ng 100 sundalo. Siya po ay Romano, hindi siya Hudyo. No? Sa madaling salita, hentil siya, Gentile. Kapag hindi ka Hudyo, hentil ka, Gentile ka. Pero siya ay Romano, may katungkulan siya. Pero napansin niyo kaibahan sa kanya, meron siyang takot sa Diyos, nagbibigay siya sa dukha, at ang pinakamaganda ron, deboto siya, ang tagapagsunod ng Panginoon, kasama ang kanyang pamilya. Ang ganda ng kwentong ito, dahil dito po sa mga gawa, chapter 10, nagbukas ang ebanghelyo o ang magandang balita sa mga hentil sa pamamagitan ng isang Romanong centurion na nagngangalang Cornelio. Alam mo yung napansin ng Diyos yung kanyang panalangin. Napansin ng Diyos yung kanyang paraan ng pamumuhay, kaya nagpadala ng anghel sa kanyang pangitain, at nangyari nga yung totoo nga, nakita sila si Simon Pedro. Ayun na, naibukas na ang mundo para sa ebanghelyo ng Panginoon. Napakaganda, no? Pero ito po ay kwento ng isang ama na kung iisipin mo, malayo sa pagiging Hudyo, dahil siya po ay isang hentil, Romano, soldier, at kasi ng mga panahon noon, ang nangunguna sa buong imperyo ng mundo ay ang Roman Empire. Pero nakikita ninyo, no? Ginamit pa rin siya ng Panginoon para buksan ang magandang balita sa mga taong katulad niya. Maganda rito, siya po ay tagapanguna. Siya ay leader. Napakaganda po ito. Siya po ay ama. Bilang Father's Day, ngayong araw po ng mga ama, June 15, ngayong araw, makita po natin mga kapatid dito, ang kahalagahan ng bahagi na ginagampanan ng mga ama. Napakahalaga po ito mga kapatid. At gusto kong ibahagi sa inyo ang napakahalaga pong mensahe ngayon ng ating FBK para sa araw ngayon. Ang FBK ngayon ay Sunday's Supplication with FBK. A Roman centurion Cornelius, ilalagay ko sa ating share screen para makita niyo yung ating binabasa. A Roman centurion Cornelius was a God worshipper, giver, and a devout follower in Acts 10:1-8, whose supplication God heard and became the catalyst for the gospel to be received by the Gentiles. As we celebrate Father's Day, be rest assured that your supplication is known to God. Keep asking. Mga kapatid, ano man ang inyong lahi, ano man ang inyong pinanggalingan, napakaganda nito at nakikita ng Panginoon ang inyong paglilingkod, lalo na inyong panalangin. Bilang ama, may pinapanalangin ka ba sa iyong pamilya? May pinapanalangin ka ba sa iyong kalusugan? May pinapanalangin ka ba sa iyong negosyo, sa iyong pag-aaral, o sa iyong pagtatrabaho? Ipanalangin mo sa Panginoon yan dahil ang Diyos ay palaging nakikinig. Napakaganda po na ating panimula ngayong buong linggo ito ng Father's Day at Father's Week. Pagpalagi ng Panginoon, ang aming hiling sa Panginoon bilang mga ama, maging ulirang ama tayo, modelong ama,
na ipagmamalaki hindi lang ng ating pamilya, kundi lalo ng Panginoong Diyos.